Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang ikinasal. Kumuha sila ng wedding organizer. Hindi sumunod sa usapan daw. Instead na memorable memories, ang nangyari, regrets. Kaya nagtatanong, ito ngayon ang sasagutin ko dito sa Attorney Nilcia, ano ang dapat? Ito nagpadalang katanungan ay ikinasal. Oo. Kumuha sila ng wedding organizer. Yun. Ang nangyari daw, imbis na saya, memorable na memories. Oo. Yung kanilang mga dapat sana ay nangyari nila, sabi niya, regrets kasi ang daming hindi sinunod. Oo. Mabubins, hindi ko naman alam kung ano ba totoong nangyari. Pero sa wedding kasi, ay tinitingnan palagi dyan, budget according doon sa gusto mo. Ang nangyari, baka yung wedding organizer, salita ng, oo. Walang problema. Walang problema. Kaya yan. Kasi gusto niya ma-close yung contract. Samantala, ito naman ikinakasal, ang daming demands. Oo, yung pala, kulang na doon sa budget. Oo, yung hinihingi. Hindi ko alam kung yan ang nangyari. So, siyempre, sa dami ng demands, ay babawasan na yung ngayon yung quality ng kanyang service. Gusto ko ganito. Ganyan. Kukuha sila ng sikat na photographer. Yun. Oo, yung pala, ang nakuha ay yung mga baguhan lang. Yun. Yung ginamit na camera instead ng mga makabago, wala na. Analog. Instead Digital. yung nakakatawa na mababis, instead drone, human drone. Ayun. Kuha na lang ng yung crane. Sasabit. Bako na lang. Bako na lang. So, so may mga, yung instead wide, tuba na lang. Tipid tayo. Tipid tayo. So, may mga demands ang ikinakasal na ang ito naman wedding organizer ay okay. Wala problema. Yung pala, wala na sila sa budget. Yun. Pero hindi ko alam kung yun ang totoo. Pero anyway, kasi ang tanong lang dito, ganito Bumubins, yung wedding organizer niya, ang dami daw hindi sinunod. At regrets ang kanilang souvenir. Hindi mga memorable memories. Yun. So, ang nangyari, gusto niyang kasanang idemanda. Pwede niya bang idemanda? Yes, Bumubins, pwede niyang idemanda. Kaya lang bilang po isang negosyante. Remember I am a lawyer by profession. At the same time, isa rin po akong negosyante. Minsan kasi magkaiba ang prinsipyo ng isang lawyer by profession at ang isang negosyante naman. Magkataon lang ako, nagsasama ko sa dalawa. Kaya naintindihan ko minsan ang utak ng isang negosyante pagdating sa kaso. Bakit? Ang negosyante hindi mahilig sa kaso. Yun. Ang lawyer by profession, yan pong hanap buhay nila. Umi-income sila pag may kaso. Oo. Kami naman mga negosyante, maraming negosyante na lawyer, Manny Pangilinan, Manny Villar. Oo. So, itong Speaker of the House, si Martin, FM Romualdez, negosyante din yan. Oo. So, ang isip naman ng negosyante, ano bang makukuha kong income pag nakipag-file ako ng case? Wala. So, it only, oras ko nauubos doon. So, ba't ako mag-file ng case? Ganun po ang mga negosyante naman. So, mag-file ka ng case. Ang organizer mo ba isang malaking company? Or itong typical na survival, isang kahit, isang tuka na type of wedding organizer. Kung may income siya, o mayroon siyang kontrata, may income siya. Pag wala siyang kontrata, wala siyang income. Ito ba ang typical na wedding organizer meron ka? Walang asset. Ang asset niya lang ay yung pangalan niya, yung name niya, yun lang pa. Yung parang tatawag natin sa corporation, shell corporation. Walang laman. Kasi ganito yan. Pag nag-file ka ng case laban doon sa wedding organizer, ng damages, doon sa, tapos yung pala siya ay wala siyang asset, wala siyang properties, ano mapapanalunan mo? Lugi ka. Bakit? Hire ka ng lawyer. Wala ka naman makukuha sa kanya pag nanalo ka kasi wala siyang pera, wala siyang asset, wala siyang properties. So ikaw pa nagbayad ng lawyer, oras mo naubos sa abala doon sa court hearings. Pero kung malaki siyang company, malaki siyang corporation, sikat siyang organizer sa Pilipinas o doon sa lugar ninyo,
ang pag-file mo ng case laban sa kanya, ito ay magiging usap-usapan sa community na siya, itong sikat na organizer o wedding organizer, ay hindi pala maayos na kausap. Oo. So, masisira siya sa community. Oo. Yun naman ay isang pwede mong gawing hakbang. Oo. Kung siya po ay, yan pa, kung ikaw ay papatuloy mong kaso. So, titignan mo yung dalawa. Oo. Wala ka makukuhang pera kung siya po ay income niya lang ang kanyang inasahan every contract. Oo. Ang nakagandahan naman, kung nag-file ka, ay kanyang pangalan, masisira sa community na siya pala hindi maayos na kausap. Yun naman ang pwede mong gawin. So, tingnan mo yung palagi situation.